Yan po mga kareaksyon na yan. Unahin po natin si Boy Ungol. Si Boy Ungol nagpapasikat na naman. Yes or no? Ganun yan. Sabi po ni Boy Ungol, yes or no? Ito po. CP, did the IPO proceed? Your Honor, No, tanong yung, sagutin mo muna, Atty. Malyari. Did the IPO proceeded? may interlocutory, Your Honor. No. Tanong yung muna, yes or no lang, tapos saka mo explain. Did the IPO proceeded? The IPO... Yes or no? Sorry, Your Honor, I'm trying to make Yes a or complete no, sentence. then explain. Po yung kanal. Nakikita niyo yung kanal? Nakakadiri po yung kanal. Tsaka yung nasa tabi ng kanal. Ano ba yung nasa tabi ng kanal? Eh di basura. Mantakin mo, Boy Ungol. Tanong lang to, Boy Ungol. Winalis mo ba yung dumi tapos nilagay mo sa kanal? Kasi nakikita ko yung kanal, puno ng basura. Ganun ba? Ganun yung ginawa mo, Boy Ungol. Tanong lang. Nagwalis ka ba tapos, di ba, nagwalis ka ba tapos, nilagay mo sa kanal, Boy Ungol? Mga kareaksyon, kung ganitong klaseng kandidato po ang tatakbong gobernur sa aking probinsya, iboboto ko yan. Iboboto ko yan bilang Vice Barangay Tanod o kaya tagawalis ng daan. Ibig sabihin, ang isang presidenteng hindi pinakinggan ng Kongreso o Senado, siya ay ginagago at tinatarantado. Di ba? Ganun yun. Anyway, mga ka-reaction, reaksyonan nyo itong si Manong Enrile. Sabihin nyo, kalabitin nyo yung Manong Enrile, huwag mong sisihin ang iglesia. Sila'y sumang-ayon lamang sa sinabi ni PBBM. Diba? Sumang-ayon lang sila sa sinabi ni Pangulong kamahal-mahalan, kataas-taasan. Diba yun? Kabangag-bangagang Bongbong Marcos. Yun. Diba mga ka-reaction? Ngayon, umaatungal tong si Enrile. Diba? Bakit ka umaatungal? Bakit ka nagngawa kung sa'yo man nanggaling ang salitang ito? Halimbawa lang, kung sa'yo nanggaling ito, disclaimer lang to, Manong Enrile, kung sa'yo nanggaling ang statement na ito, ito'y 100%, 1% na mali ito. Huwag mong sisihin ang INC sa ginawa nilang pag-rally. Ang ginawa nila ay umaayon lamang sa statement ni Bobong Marcos. Kaya kung hindi ikaw ang nagsulat nito, ay yung sulat nito gago. Kung hindi ikaw ang nagsulat nito at nagsabi nito at ikaw ay ginagamit ang iyong pangalan, nagsulat nito tartado. Dahil hindi niya alam ang sinasabi niya. Magtagin mo, Manong Enrile, sisisiin mo ang isang grupo katulad ng INC. Magsasalita ka ng ganito katulad ng INC, laban sa INC, na hindi mo naman alam kung saan nanggagaling ang ginagawa ng INC. Ang ginagawa ng INC ay base yan sa sinabi ni Bobong Marcos. Entiendes? Alright, Reaction TV Base, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction Mantakin po ninyo, nandito na naman si si Boy Ungol. Tsaka si Ortega. Pag-uusapan po natin ngayon mga ka-reaction kung anong masasabi nila sa di mapigil o talagang nagsalita na po si VP Sara Duterte sa kanyang pagtakbo sa 2028 ay talagang seryosohan na po. Ngayon, dahil nga sa nakita nilang napakalaking rally na naganap noong January 13, ay nagtatapang-tapangan pa rin po itong mga tuwadcom. Pero nalata naman natin sila yung plano nilang i-impeach sa ginawa nila sa Quadcom na ilang beses silang nag-hearing, 13-14 na hearing, hindi ako magkakamali, at ang kanilang hearing ay papunta upang balagbagin at i-impeach si VP Sara Duterte ay parang naglahong parang bula noong January 13. At ito na mga bayad, mga makabayad black, talagang nilalakasan pa nila ang kanilang loob. Pag-uusapan po natin ngayon yan, ito, siguro mapapasada pa natin ulit yung sinabi ni Castro na sana wag na siyang mananalo. Nakakaawa naman nakakaawa sila na nakakabwisit. Walang impeachment na mangyayari, pero bago po natin pag-usapan ang impeachment, wag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po ang ating
Subscribe pa, silver play button na nakasulat dyan, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Yay! Nasa ating silver play button na kung saan ibibigay po natin sa ating Pangulong Duterte yan bago mag-eleksyon ng May 9 sa 2020. Ngayong taon po na to, 2025. Alright, anyway mga ka-reaction, subscribe, like and share, and subscribe, like and share para maabot ko na po yung rurok ng tagumpay. Ayan po mga ka-reaction, ayan. Unahin po natin si Boy Ungol. Ay, si Boy Ungol nagpapasikat na naman. Yes or no? Ganun yan. Sabi po ni Boy Ungol, yes or no? Ito po. CP, did the IPO proceed? Your Honor, No, sagutin mo muna, Attorney Malyari. Did the IPO proceeded? may interlocutory, Your Honor. No. Tanong mo muna, yes or no lang, tapos saka mo explain. Did the IPO proceeded? The IPO... Yes or no? Sorry, Your Honor, I'm trying to make Yes a or complete no, sentence. then explain. The Tuloy IPO po ba- as contemplated Wait. under... Hindi tayo magkakaintindihan hanggang hindi mo muna sinasagot ang... Oh, naging po yun. Di ba? Yes or no? Attorney, hindi ako attorney, ikaw attorney ka, pero sumagot ka. Yes or no? Hindi tayo magkakaintindihan, attorney. Sumagot ka, yes or no? Attorney, sumagot ka, yes or no? Hindi tayo magkakaintindihan. Di ba? Ganun yan. Hindi talaga kayo magkakaintindihan yan. Hindi ka naman lawyer. Ano ka ba? Meron akong ipapakitang picture po sa inyo na kung saan ito po ang eksperto po ni Boy Ungol. Ayan po. Papakita po. Iyan po ang expertise ni Boy Ungol habang siya po ay ang galing no. Yan pala ang gusto mong trabaho. Bakit tumakbo ang gobernador? Gusto mo pala maging Metro Aid. Hindi po natin minamaliit ang mga Metro Aid. Kaya lang binabalahura po ni Boy Ungol ang kanilang trabaho. Ay hindi marunong magwalis. Nagwawalis. So, kunyari, talagang di ba? Mayaman ka na, Boy Ungol. Ba't di ka pa magpahinga? Di ba namimigay ka ng pera galing sa aking bulsa? Ang pera ibibigay ko sa iyo galing sa aking bulsa. Walang uuwing luhaan. Uuwi kayo, may laman kayo sa bulsa. Yan po ang ginagawa ni Boy Ungol habang siya po ay nangangampanya. Ang dala-dala po niya ay daspan tsaka walis. Yes or no, Boy Ungol? Yes or no? Di po ba nakakadiri? Nakakadiri yung kanal, ayun Di ba? Nakakadiri po yung kanal. Nakikita niyo yung kanal? Nakakadiri po yung kanal. Tsaka yung nasa tabi ng kanal. Ano ba yung nasa tabi ng kanal? Di basura. Mantakin mo, Boy Ungol. Tanong lang to, Boy Ungol. Winalis mo ba yung dumi tapos nilagay mo sa kanal? Kasi nakikita ko yung kanal, puno ng basura. Ganun ba? Ganun yung ginawa mo, Boy Ungol. Tanong lang. Nagwalis ka ba tapos di ba nagwalis ka ba tapos nilagay mo sa kanal, Boy Ungol? Mga kareaksyon, kung ganitong klaseng kandidato po ang tatakbong gobernador sa aking probinsya, iboboto ko yan. Iboboto ko yan bilang vice barangay tanod o kaya tagawalis ng daan. Magaling no? Halatang nagpapanggap. Tignan mo yung security niya, yung security po niya, di ba? Mukhang matapang yung security, hindi kaya nakainom yung security niya. Security ba niya yung nasa likod? Nasa likod niya dito, nasa likod niya doon, yung security niya Di po ba mga ka-reaction? Mantagin mo, nakakita ka na nagwawali sa daan, Boy Ungol, na may kasamang security. Sana all, Boy Ungol. Sana all, may nakita kang nagwawali sa kalsada na may kasamang security. Oy, tuwadkom, tignan nyo itong kasama ninyo. Nagwawali sa may Laguna, pero may kasamang security. Malupit po itong si Boy Ungol, mga ka-reaction. Nagwawalis. Ito, tignan mo, nagwawalis. Yung sekretary ko, sekretary, halika rito. Huwag ka magpapakita sa camera, baka makita yung kagandahan mo. Tignan mo si Boy Ungol, nagwawalis sa kalsada. Ano masasabi mo dyan? Nagwawalis sa kalsada, meron siyang
Eh di wow daw, Boy Ungol. Oh, may fans ka na, Boy Ungol. O di ba, eh di wow. Ang galing mo, Boy Ungol. Nagwawalis ka sa kalsada, may kasama ka security guard. Yes or no? Yes or no, Boy Ungol? Hindi, nagpapakitang gilas po si Boy Ungol kasi meron daw silang binabalangkas na na rally. Peace rally din daw. Yung Marcos style na peace rally. Di ba? Di ba mga reaction, peace rally yan, di ba? Boy Ungol, pag nagkaroon ng counter rally yung Tambaluslos group, pag pumunta dyan, yung peace rally, tapos isang peace rally, di ba, mayroong peace rally yung iglesia na sumama yung 99% ng mamamayang Pilipino. Ngayon, magkakaroon po ng peace rally yung 0.1% ng mamamayang Pilipino na binayaran pa. Ngayon, mga ka-reaction, si Boy Ungol daw ang nag-motion, no? Nag-motion siya na siya daw yung magwawalis. Sinigundaan po yan ni Marcoleta. Second demotion, okay, approve. Approve na yung motion, ha? Boy Ungol, yes or no? Di ba mga ka-reaction? Ito, tingnan po natin itong picture na to, ha? Bago po natin ituloy ang video ni Boy Ungol, meron pong isang pahayag dito, mga ka-reaction. Merong isang pahayag dito na kung saan ayan po, tingnan po ninyo yan. Sino yan? Sino po yan, mga ka-reaction? Ayan, Di ba si yan, si Barbers? Si Barbers yan, yung naninindak ng mga vloggers yan, si Barbers. Nakakatakot yan si Barbers. Nakakatakot po yan. Ako, natatakot yan Kaya nga hindi ko na siya binablog natatakot ako Ayan po mga ka-reaction. Ito ang sabi ni Barbers nung panahon po ng Pangulong Duterte. Hoy Barbers, makinig ka! Ito yung sinabi mo, baka nakalimutan mo. Ito napakaswerte po ng Pilipinas na magkaroon ng isang presidente magkaroon ng presidente na ang advokasya ay labanan ang problema sa droga. Bihira po tayong nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon ay meron pong totoong datos. Oy, Barbers, meron totoong datos sa sinabi mo yung war on drugs. War on drugs, may totoong datos. Wala na si PRRD. Wala na si PRRD. Si si Tamba. Ayan meron pa siyang hawak-hawak. Ano ba yan? Konyak ba yan? Konyak. Konyak yan o whiskey. Hindi kasi ako marunong tumingin sa mga baso Konyak, whiskey o hihi. Baka ihi ni Tamba yan, pinapainom niya. Kaya sunod-sunod lahat ng mga mga tauhan niya, mga tuwad ko mo. Ito, ayan inumin nyo yan. Di ba, yan? Konyak. May along alat. Di ba mga ka-reaction? Pakitanggal po yung ihi sa record in aid of the legislation. Tanggalin. Walang ihing nasabi. Alright, nakakadiri mo. It is now undeniable that Duterte's war on drugs became a catastrophic failure. Wala na po si PRRD. Ang sabi po ni yung walang kinalaman sa droga, si Barbers, instead of upholding justice, it opened the floodgates to corruption in the PNP. Fostered a culture of impunity that left thousands of innocent lives destroyed and even allowed recycled drugs to poison our street again. Diba, ayaw ko nang magmura po, tangin na naman. Bakit ganyan ka, Barbers? Isa kang kadiri. Diba? Kadiri suka, kain niya. Suka, kain. Sabi niya, merong datos daw, bukod sa kanyang deklarasyon ay meron pong totoong datos. Wala na si PRRD, catastrophic failure. Di ba, ayaw ko na magmura, Barbers. Mapapaputangin na naman ako niyan Di po ba mga ka-reaction? Tuloy po natin itong yes or no, yes or no. Di ba, yes or no, yan. IPO. Yes or no? Yes or no? Sorry, Your Honor, I'm trying to make Yes a or complete no, sentence. then explain. Yes or no, then The explain. Tuloy IPO po ba- as contemplated under... Wait. Hindi tayo magkakaintindihan hanggang hindi mo muna sinasagot ang aking katanungan. Did the IPO proceeded? Yes or no? Yes or no? As contemplated in the order, hindi po. And if I may explain. Hindi.
Hindi. The answer? Hindi sa order. Ang tinatanong ko, kasi in-orderan kayo, di ba? Na proceed with the IPO. Kasi nga, nag-ano kayo eh, nag-witness kayo eh. Ang sabi, O hindi nga! Oo. Kanina nagpapaliwanag sa ayaw mong pagpaliwanagin, yes or no lang. Ngayon sinabi niya, no, ikaw naman na nagpapaliwanag. Ano ba yan? Di ba? Pwede ba yan? Ikaw naman. Oo. Eduardo Francisco, yung inyong expert, nagpo-proceed na po kami sa IPO, nasa initial stage na po kami, and we will be earning Galing! Ang galing yan. We will be earning galing mo, Boy Ungol. will have investor like 1 Idol. billion dollars coming from the different investor. So ngayon, nandito po report eh, nabasa ko lahat eh. At ang sinasabi nyo, nasa stage na kayo ng IPO. Ang tinatanong ko, nag-proceed ba kayo sa IPO? Sabi Yes or ko, no? Di No. ba? Then now, explain. Oh, di ba? Tratado rin ito, no? Pakinggan po rin nyo, ha? Pakinggan ninyo mabuti, mga kareaksyon, ha? Kanina, nag-explain muna siya bago niya sasabihin no. Ngayon, sinabi niya ng no, and now explain. Walang yaka, Boy Ungol. Niloloko mo yung ali. O, sige, pakinggan po ninyo, ha? Dire-diretso po natin. Walang puputol, ha? Your Honor, No, tanong yung, sagutin mo muna, Attorney Malyari, did the IPO proceeded? may interlocutory, Your Honor. No. kasi- Tanong yung muna, yes or no lang, tapos saka mo explain. Did the IPO proceeded? The IPO... Yes or no? Sorry, Your Honor, I'm trying to make Yes a or complete no, sentence. then explain. The Tuloy IPO po ba- as contemplated Wait. under... Hindi tayo magkakaintindihan hanggang hindi mo muna sinasagot ang aking katanungan. Did the IPO proceeded? Yes or no? As contemplated in the order, hindi po. And if I may explain. Hindi. The answer? Hindi sa order. Ang tinatanong ko, kasi in-orderan kayo, di ba? Na proceed with the IPO. Kasi nga, nag-ano kayo eh, nag-witness kayo eh. Ang sabi ni Eduardo Francisco, yung inyong expert, nagpo-proceed na po kami sa IPO, nasa initial stage na po kami, and we will be earning or we will have investor like $1 billion coming from the different investor. So ngayon, nandito po report eh, nabasa ko lahat eh. At ang sinasabi nyo, nasa stage na kayo ng IPO. Ang tinatanong ko, nag-proceed ba kayo sa IPO? Sabi mo, no. Di ba? Then now, explain. Your Honor, ituloy ko lang po yung chronology. After the ERC order Mahirap po talagang nagkikipag-usap sa mga taong hindi. Mantagin po ninyo yan. Sumagot, no, now you explain. Nag-explain na nga kanina. Sabi niya, mag-explain muna ako bago ko sasabihin kung yes or no. Para mayroong dahilan ba't kami nag-no. Ngayon, nag-no siya, now explain. Presto, di ba? Galing mo, sir. 10 March 2021, Di po ba mga reaction tuloy natin? NGCP now filed a motion for clarification to allow... Wait. Darating tayo sa motion for clarification. Ang tinatanong ko lang muna, explain mo muna yung... kasi hindi kayo nag-proceed sa IPO. Sabi mo, no, you did not proceed with the IPO. So why? Explain. Ito na nga po because we wanted to be clarified whether we can be allowed insofar as the alternative mode under Section 8 of RA 9511. So, Okay. ang tanong po nila, Your Honor, is did the IPO proceeded as contemplated under ERC order dated 10 March 2021. Ang response po namin ay, dun nga po sa interim na yon, nag-file po si NGCP ng motion for clarification to allow the alternative mode under Section 8 of 9511, which is, yun nga po yung... Wait, Attorney Malyari. Yes po. What is the motion for clarification all about? If there was a decision by the commission denying your petition, and then you filed a motion for reconsideration, and that was also denied, the motion for clarification should be on the decision of the denial, not on the alternative mode.
of the requirement that is being set Madam by Chair- Section 8 of Mr. Chairman. Republic Act 9511. Mr. Chairman, I think we should allow the focus of this inquiry, the NGCP, to fully explain. Because once there was the decision that they are going to have IPO, Section 8 provides an alternative remedy. That's the second proviso, which I read. Sir, Provided that the listing in the PSA of any company which directly or indirectly owns. So can we allow the NGCP to finish? Because if we keep on interjecting, we don't have the whole defense of the NGCP. Mr. Chairman. So I'm asking that, Mr. Chairman. Kasi so many times, I'm hindi na I'm aalaw questioning the resource person. And I'm satisfied already. Nakita nyo yung taong walang alam yung utak. Tsaka yung taong may alam. Patapusin mo muna kasing umebak bago mo... Ang mahirap po kasi dito mga kareaksyon, ito pong binabayaran nating mga kongresistang ito. Lawyer ang kausap niya. 100% yung lawyer na yun ay alam niya yung sinasabi niya. Ito kaya si Boy Ungol, alam niya yung sinasabi niya. Kaya nga na si Rodriguez Rufus Sabi niya, patapusin mo muna kasing magpaliwanag bago ka magsalita ng salita. Nahihirapan yung ali sa'yo. Di ba mga kareaksyon? Hirap na yung ali magpaliwanag. Interject ka ng interject. Di ba? Ganun yun. O kahit hindi ko alam ang kahulugan ng interject, salabat ka ng salabat. Sabat ka ng sabat. Okay, bumibira ka ng hindi mo alam kung anong binibira mo. O di ba, magwalis ka na lang sa karsada. O ngayon. O di ba, napahiya ka ngayon. with the answer that she was manifesting. Okay na Diba? sa akin yun, Mr. Chairman, basta sumagot siya ng, Okay. ng Mr. Chair, tinatanong The ko. Honorable Rufus, 1 minute this is the suspension. time of the Honorable Dan Fernandez. And we will now, I think, NGCP, I understand your sentiments, Honorable Rufus, but I think, we will also have to make sure that the answers are straight to the point, no? I think ang hinihingi ni Kong Dan ay yes or no, tapos magpaliwanag. Yan naman Mr. Chairman, ang hinihingi niya. Mr. Para Chair- mapabilis ho tayo. The Honorable Dan, can you please proceed? With all due respect Okay. with Congressman Rupus, Ang gulo ang gulo. Ang gulo po, tuloy po natin mga kareaksyon. I'm asking direct answer. I'm asking direct answer. And then I am letting her to explain. Explain! I don't know what... O tama na. Wala na tayong panahon dyan. Salamat ka na salamat. Hindi makapagpaliwanag yung ali sa'yo. Dan Fernandez, dito muna tayo kay Balbasarado. Ito si Balbasarado, idol ko to. Ano ko to Paborito kong kongresista to, di ba? Marunong mang bully to. Tanggalin po yung bully sa coordinator of the legislation. Walang bully. Hindi siya marunong mang-bully. Magaling lang siya mang-Alaska. Sa pag-Alaska kay BP Sara Duterte, napakagaling nito. Pakinggan ninyo. Tatakbo rin daw siya. Kaya tatakbuhan niya, baka bully yung asong ulul. Sino ba yung asong ulul? Pakitanong nga kayo kaya Bante, saka kay Paduano, sino yung mga asong ulul sa Twadcom? Di ba pag yung aso ulul, lumalabas ang dila. Tapos paglabas ng dila, nangangagat. si Abante, lumalabas ang dila. Si Paduano, nangangagat. Hindi. Joke lang po yun. Hindi po sila nangangagat. Anyway, tama na yan. Inuman na. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo. Pero if she decides to run, then Sabi po ni Congressman Ortega Balbasarado, paangat daw tayo. Paangat yung utang, di ba? Kaya ikaw, Congressman Ortega, kung para sa iyo, paangat ang Pilipinas, wala nang pabagsak na bansa sa buong mundo, kundi lahat ay paangat na. Mantakin mo, at kumikita daw ng 14 billion ba everyday, at gumagastos ang ating bayan ng 17 billion. Kung hindi ako magkakamali, nasa deficit mode tayo, nasa deficit stage tayo. Kaya dito, Congressman Ortega,
kung ikaw ay nasa delusional stage of your life. Lalim. Ang lalim nun. Ortega. Mga ka-reaksyon, naniniwala ba kayo? Paanga tayo, mag-comment po kayo sa comment section. Ha? Kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Yan. Pinag-iisipan ko na nga rin po. Oo. Tatakbo ko Oo. sa 2028. Oo. Pero hindi presidente. Oo. Buti naman. Mukha siyang Polish man. Look at him. Oh. Tingnan po din yung mga ka-reaksyon, ha. Yung mga nakikinig dyan habang naglalaba, iwanan nyo yung labahan ninyo. Tingnan nyo to. O yung mga nakikinig sa akin dyan habang nagluluto, o iwanan nyo yung niluluto ninyong prito. Ayan, tingnan mo si Ortega, masayang masaya, maligayang maligaya si Ortega. Ang ganda mong pang thumbnail, Ortega. Paangat, di ba? Paangat ang iyong baba. Di ba mga kareaksyon, pakinggan po natin. Alright, sir. Tuwan-tuwa siya sa sinabi niya, mga kareaksyon. Tuwan-tuwa si Ortega sa sinabi niya. Tingnan nyo, ha? Tatakbo ko sa 2028. Oo. Pero hindi presidente. Oo. Tignan po niyo si Ortega, Maligayang maligaya si Congressman Ortega. Magbalbas ka, boy. Ito, pakinggan po natin, ha? Ulitin natin. Pinag-iisipan ko na nga rin po kung tatakbo ko sa 2028. Pero hindi presidente. Alright, sir. Meron pa ganun. Wala stick si Congressman Ortega. May sentiment kasi kung Franz Castro na sayang lang yung effort ng House to Conti funds, independent in the budget. Kung hindi tutuloy sa impeachment, I mean, do you have that? Actually, nung papunta ko rito, nasalubong ko siya, magka isang floor lang yung pagitan namin. Nag-usap naman kami. Ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At Oo, hindi sayang yung effort. Ang dami yung naungkat ng puro mga kasinungalingan ang inyong interpretasyon. Hindi pa yun, ha. Talagang hindi naman talaga matutuloy ang impeachment at alam nyo yan dahil hindi kayo mga bobo. Ang mga makabayad black, nagbobo-boboan lang yan pero hindi rin mga bobo yan at alam nila na hindi rin matutuloy ang impeachment. Ang nangyayari po ay ano? Ano nangyayari? Yung tinatawag natin character. Ulitin po natin. Say, character. Okay, character. Ulit. Character assassination. Yun po ang ginagawa ng mga tuwad ko, mga bayad, mga makabayad black, yung mga makabayad, tsaka yung mga convicted child abuse. Yun ang ginagawa nila. Di ba? Kaya pag naupo si VP Sara Duterte, unang-una, malamang sa malamang, merong police general na nampukpok ng ulo na makakasuhan. Sino ba yun? Tapos, may mga kongresistang mapapatawag dahil sa kanilang panggigipit sa kanilang mga resource person tsaka mga witnesses. Marami mangyayaring napakaganda pag-upo ni VP Sara Duterte. Maraming lilipad ng palabas ng bansa at maghahanap ng asylum. Di po ba mga ka-reaksyon? Okay lang na lumipad na sila sa ibang bansa kasi mga salot naman sila sa lipunan dito. Di ba mga ka-reaksyon? Hindi natin sila kailangan. Ang kailangan natin, yung katulad ni VP Sara Duterte, na tapat, matapang, maganda, at siya po ay hindi, ulitin natin, siya ay hindi, sabay-sabay tayo, siya ay hindi corrupt, sabay-sabay, siya ay hindi corrupt. Itong si Ortega, may paano pa, tuloy. hindi pa naman po totally tapos yung investigations na yun. Yun. Marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero, again, coming from the majority, I will take the leadership of the majority, which I highly respect. Doon po manggagaling yung sa side naman po namin. Pero sa efforts po lahat na ginawa ng Quadcom and yung mga iba-ibang investigasyon sa Committee on Good Government, wala pong nasayang kasi
meron po tayong recommendations at meron po tayong mga gagawing kaukulang action sa Yun. May oras naman po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin. Meron pang mga ilang weeks pa tayo dito. 4 O, weeks. di ba? Bago tayo mag-break at saka syempre start na po ng campaign Oo. ng local at national. So I think we have time. O, di ba? To clarify lang po, you haven't asked for any copy po nung Alam nila mga kareaksyon. Alam nila na wala ng oras. Pero tuloy pa rin ang kanilang mga katarantaduhan. O, sige, tuloy. initial 3 complaint. Hindi niyo pa rin nababasa po. Hindi pa talaga. Feeling ko nga hindi pa tayo nagre-resume eh. Parang nag-break ba tayo? Parang ganun. So again, but again, if I do, most of you have my numbers naman. Nung nagtanong naman kayo during the break, actually, tinatrangkaso nga ako nung time na yun, sabi ko. Pero nasa bundok ako, sabi ko, hindi, wala talaga kaming nare-receive pa na ano. Nagulat lang ako dahil na-bring up din yung name ng Young Guns about it. Pero parang wala talaga. Wala pa. Ngayon ko lang narinig yun, no? So, hindi ko alam kung may katotohanan yan o hindi ko rin alam kung merong magsusulong talaga ng pang-apat na impeachment. Pero yung mga party leaders, napag-uusapan ba recently itong impeachment complaints na ito? No, we never talked about the fourth impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi I think ngayon nasa SecGen's office pa rin siya. But if someone will ask you to endorse a complaint, Well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint, Oo, di ba? Yung substance of the complaint, Mr. hindi drug related situation. Ang substance po ng complaint ay galing po sa inyo. Yung lahat po ng basihang complaint na ginagawa po ng mga makabayad black at mga nag-complain ay binunot po nila halos yun dyan sa investigasyon ninyo sa Tuwadcom. So, ibig sabihin, kung yung complaint nila ay base sa committee report at base sa investigasyon sa Tuwadcom na sinasabi ninyong malicious tsaka guilty o let's say may pananagutan ang Vice Presidente sa kanyang mga aksyon patungkol sa tinatawag na confidential fund, ay ibig sabihin pag yung hindi po aprobado ang kanilang final na mga impeachment complaint na mga makabayad black, paano yan? Paano yan kung barbers? Paano yan kung hindi pala aprobado? Problema yan kung barbers. is one thing, and the other thing is the endorser, no? Kung sino yung mag-endorse, syempre titingnan din muna kung ano yung laman ng complaint. Kapag walang laman at hindi naman na karapat dapat ma-endorse, baka hindi ma-endorse. Ay, naku po, yan po ang sinasabi nating double whammy. Ang double whammy po kasi ay nangyayari yan kapag ang mga tao nasa likod ng mga investigasyon ay mga tao merong kanikanyang mga pansariling interest. Hindi po ba mga kareaksyon? Kaya yan, ang sinasabi po ni Barbers na kapag yung nag-endorse ay hindi credible at yung laman ng impeachment complaint ay hindi credible, let's say credible or walang substance. Ibig sabihin, yung lahat ng investigasyon nila sa Tuwadcom ay pawang mga character assassination. Ulitin po natin, character assassination. Paninira labang sa karakter po ni VP Sara Duterte. Hindi po ba mga kareaksyon? Meron po tayong bonus yan, di ba? Hindi yan napaliwanag na natin kanina yan. Ito, yan, Ayan po mga kareaksyon, basahin lang po natin itong sinabi po ito po, hindi na yata mamamatay itong tao na to. Talagang forever yatang nabubuhay sa Pilipinas to si Juan Ponce Enrile. Hindi naman sinasabi kung sawa na ang Pilipino sa kanya, buhay pa siya. Pero napakatanda na po nito, pero buhay pa rin at malakas, Ano kayang kinakain nito, no? Hindi naman kumakain ng pera to,
Ayan. There is a bigger question, sabi po ni Juan Ponce Enrile. There is a bigger question, can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provision? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government officials from the office if there is a ground and evidence to support it. Manong Enrile, okay? Hindi naman sinasabi ng Iglesia ni Cristo na hindi sila pabor sa impeachment. Ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, kung magi-impeach, kailangan according to the rule of law also. Napapailalim sila sa saligang batas. Pero, kakalampagin ko lang po ang inyong kaunawaan o inyong understanding, Manong Enrile, ang paglulungsad po ng peace rally ng Iglesia ay batay yan sa pronouncement ni Bobong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, however, naniniwala ako na maraming mga eksperto at mga membro ng iglesia na yung sinabi ni Bobong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment dahil hindi makakadagdag o walang maidudulot na kabutihan ng impeachment sa ating bayan, kaya hindi siya sang-ayon. However, natutuloy po ang impeachment. Di po ba? So, sumang-ayon lang ang iglesia. Kaya ang pahayag mo na ito, Manong Enrile, ay kausapin mo si Bobong Marcos na siya ang unang tumutol at sumalungat sa impeachment. Naintindihan po ninyo, Manong Enrile. Kausapin mo si Bobong Marcos at sabihin mo sa kanya na ang impeachment ay parte ng saligang batas, kaya hindi mo pwedeng sabihin sa sambayan ng Pilipino na hindi ka agree na ma-impeach si Sara Duterte kung kailangan naman talagang siyang ay ma-impeach. Ngayon, Manong Enrile, kung sinasabi mo na ang iglesia ay hindi tama ang kanilang ginawang peace rally, na ito ay base lamang o sumasang-ayon lamang ang iglesia sa sinabi ni Bobong Marcos, sino ang may kasalanan ngayon? Yung sumang-ayon o yung nagsalita? Di po ba mga kareaksyon? The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequence of that INC move? Oy, Manong Enrile, alam ko matanda ka na, i-explain ko lang sa'yo, sabi mo, are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Ano ba yung long-term consequences ng INC move, Manong Enrile? Huwag mong sasabing lawyer ka, hindi ako lawyer. Muntik na akong maging lawyer, hindi lang ako nag-enroll. Di ba mga kareaksyon? Kayo, sinisisi mo yung INC, Sa pananalita mo, Manong Enrile, sabi mo, are we prepared? Handa ba tayong harapin ang pangmatagalang consequence o epekto na ginawa ng INC? Kasi po naramdaman po ni Manong Enrile na yung mga bayag at yung mga buntot ng mga kongresistang nagtatapang-tapangan bago po yung rally, talagang umangat sa likod ng kanilang mga tenga. Takbo, matulin, hindi na sila atapang, hindi na sila atapang ang kongresista. Sila ngayon ay hindi na atapang, takbo, atago, atulin. Ngayon, Manong Enrile, kung ang sinasabi mo, ang INC, ang ginawa nila ay hindi naaayon sa konstitusyon at sinasabi mo pa sa kanila, there is a bigger question, napakalaging katanungan. Ang Iglesia ni Cristo ba at ang kanyang mga miyembro ay kaya nilang amyendaan ang konstitusyon o kaya naman ay suspendiin ang kahit anong probisyon, di ba? Parang iba yata yung tono ng pananalita mo, Manong Enrile, sa yung sinasabi na parang ang sabi mo ay binabalasubas ng INC ang konstitusyon. Ganun ba ang ibig mo sabihin? Tanong lang.
Di ba? Tanong lang, Manong Enrile. Kasi sabi po dito ni Manong Enrile, can the INC with all its member amend the Constitution or suspend any of its provision? Di ba? Ang INC daw ay may kakayahang amyendahan ng konstitusyon o kaya naman suspendihin ang anumang provision na nasa konstitusyon. Sabi pa dito, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of person? Handa ba tayong isang tabi ang kahalagahan ng rule of law o yung batas, yung tinatawag nating ano ba yung sa Tagalog yung rule? Rule ibig sabihin rule of law. Di ba yung alituntunin sa batas, ganun po ba yun? Handa ba tayong i-discard, sabi niya, o isasakripisyo natin yung rule of law para lamang sa isang tao o sa grupo ng mga tao? Di ba? Mali ito, Manong Enrile. Ang ginawa ng INC, Manong Enrile, ay base lamang sa sinabi ni Bongbong Marcos, yung presidente. Ngayon, sinisisi mo itong INC sa ginawa nila. Ang sabi lang INC, sumasang-ayon po kami sa kagustuhan ng mahal na presidente na hindi sisang-ayon sa impeachment at hindi ito makakapaghatid ng anumang good na resulta sa ating bayan. Di po ba mga kareaksyon? Ito pa mga kareaksyon. The impeached official is not going to jail, sabi pa ni Manong Enrile. Yung daw na impeached na official, hindi naman makukulong. O, di ba? Makukulong o hindi makukulong. Kung gusto mong mag-impeach, kung gusto mong mag-impeach, o si BBM ang impeach ninyo, wag si BP Sara. Diba, hindi naman pala makukulong. Di huwag niyong pagtripan si BP Sara, ang impeach niyo si BBM. Pwede ba yun? Tanong lang yan, tanong lang, Walang mali siya ang aking tanong. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Sinisisi po niya ang INC. Para namang ang INC, mayroong mali siya yung ginawa nila. Natakot po sila. Natakot yung grupong dinidepensahan ni Manong Enrile. Kaya lang yung kagaguhan at katarantaduhan na sinabi ni Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment, which is good, naniniwala kami. Kaya ako sinabing kagaguhan at katarantaduhan, yung sinabi niya hindi sinusunod ng Kongreso. Hindi siya pinapakinggan ng Kongreso. Ibig sabihin, ang isang presidente hindi pinakinggan ng Kongreso o Senado, siya ay ginagago at tinatarantado. Di ba? Ganun yun. Anyway, mga ka-reaction, reaksyonan nyo itong si Manong Enrile. Sabihin nyo, kalabitin nyo yung Manong Enrile, huwag mong sisihin ang iglesia. Sila'y sumang-ayon lamang sa sinabi ni PBBM. Diba? Sumang-ayon lang sila sa sinabi ni Pangulong kamahal-mahalan, kataas-taasan, diba yun? Kabangag-bangagang Bongbong Marcos. Yun. Diba mga ka-reaksyon? Ngayon, umaatungal tong si Enrile. Diba? Bakit ka umaatungal? Bakit ka nagngawa kung sa'yo man nanggaling ang salitang ito? Halimbawa lang, kung sa'yo nanggaling ito, disclaimer lang to, Manong Enrile, kung sa'yo nanggaling ang statement na ito, ito'y 100%, 1% na mali ito. Huwag mong sisihin ang INC sa ginawa nilang pag-rally. Ang ginawa nila ay umaayon lamang sa statement ni Bongbong Marcos. Kaya kung hindi ikaw ang nagsulat nito, ay ang sulat nito gago. Kung hindi ikaw ang nagsulat nito at nagsabi nito at ikaw ay ginagamit ang iyong pangalan, nagsulat nito tartado. Dahil hindi niya alam ang sinasabi niya. Magtagin mo, Manong Enrile, sisisiin mo ang isang grupo katulad ng INC. Magsasalita ka ng ganito katulad ng INC, laban sa INC, na hindi mo naman alam kung saan nanggagaling ang ginagawa ng INC. Ang ginagawa ng INC ay base yan sa sinabi ni Bongbong Marcos. Entiendes? Okay, tapos na tayo, Manong Enrile. I hope na nakatulong ako at naipaliwanag ko sa iyo na bilang isang hindi lawyer, na muntik nang maging lawyer, hindi lang ako nag-enroll, sana naman naunawahan mo. Duterte! Duterte! Takot na sila! Duterte! Takot na sila! Duterte! Duterte! Takot na sila! Duterte! Takot na sila! Duterte! Takot na sila. Pag sumisigaw tayong Duterte, natatakot sila.
Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video. At hanggang sa muli, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, at share ang ating video. Share ang ating video. Share ang ating video. Syukran! Shoutout po sa lahat po ng mga kababayan nating taga Mindanao. Bukas, isa-shoutout ko lahat po ng kababayan natin nasa Visayas. Tapos kinabukasan, isa-shoutout ko po yung mga kababayan natin nasa Luzon. Tapos, isa-shoutout ko yung mga kababayan natin nasa abroad, sa Japan. Dire-diretso na po yun, around the world yung shoutout ko. Sa ngayon, isa-shoutout ko muna lahat po ng kababayan natin nasa Mindanao. Bukas yung nasa Visayas. Kinabukasan yung nasa Anyway, mga reaction, syukran. God bless you all. Manong Enrile, kausapin mo si Bobong Marcos, huwag mo sisisihin yung INC, ganyan ka. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa paligid mo. Yung mga maintenance mo, huwag mong kalimutang inumin.